Liksikin po natin, ilang taon na itong nakalipas, nakikita na natin itong A2, AD na ito. Pero sa nakalipas na panahon, ngayon pa lang natin nasasaksihan itong bilis ng pag-evolve nitong kanilang estratehiya. Kayo na po ang magpaliwanag at maglatag sa amin para lalo po naming maintindihan kung ano itong A2AD strategy ng China. Well, gaya na sabi niyo, matagal na rin yan. No? Siguro lang hindi pamilyar ang publiko dahil yan po ay napapag-usapan sa mga military circles, sa mga security circles lamang. No? Matagal na rin lumulutang yung terminology na yan. Simple lang naman Ibig sabihin, kunwari, meron kang, kunwari, bakuran mo no, sa bahay mo, ayaw mong kahit sino na lang yung makakapasok dyan. So mag-implement ka ng measures para una, hindi sila makapasok. At pangalawa, kung makakapasok nga sila, mapapaalis mo sila. No? So parang gano'n. No? At ito, ginagawa ito ng China dyan sa buong South China Sea kasama ng West Philippine Sea. At nakikita natin nga na in the past few years, especially since mga bandang 2022, talagang pinaigting na nila itong mga ginagawa nila para ma-achieve yung objective nila ng anti-access and area denial. And especially because, correct me if I'm wrong, kasi complicated also with yung kanilang pahayag na ni President Xi Jinping na talagang pinangako niya na ibabalik niya ang Taiwan bilang bahagi ng China, hindi po ba, Professor? Opo, maaaring may connection yun dahil ang Taiwan nasa gitna ng dalawang malaking sea areas, no, yung South China Sea at East China Sea, na gusto nila talagang kontrolin. Parang yung Taiwan ay makuha na lang tuloy yan. Oo. So Professor, paano po yan? No? Nakita naman natin recently na talagang mas nagiging agresibo na po ang China. Dumadami na rin po yung mga militia vessels po nila. Even sa air, no, yung mga helicopter, yung mga maneuvers nila. Tapos may mga balita na nga yung ating mga mangingisda ay hindi na nga din pupunta dyan, no, dahil nga nakakaranas na rin po sila ng harassment. Ano pang pwede natin gawin po? No? We see in the news na talagang we're getting more partners kasi although may mutual defense treaty tayo sa Amerika lang po yun. Pero dumadami na rin po yung ating mga partners, kumukuha tayo ng mas maraming kakampi. Ano pa pong pwede natin gawin po para mas ma-secure po natin ang ating soberanya, ang ating karagatan na sa atin po talaga? Well, actually, basta po tuloy-tuloy lang tayo dun sa ginagawa nating pag-increase ng ating partners at pagdadagdag ng ating mga joint activities sa ating mga kaalyado at mga partners dyan sa karagatan. No? Kasi yung anti-access area denial na yan, magsasucceed yan, magwawagi sila kung talagang madali na nilang makuha at makontrol talaga itong dalawang karagatan na ito. So hanggat hindi nila magagawa yon dahil nga marami pang ibang bansa ang nandyan din, hindi nila ma-achieve yung objective na yon. So tama lamang itong ginagawa natin, kailangan patuloy natin yung mga pagsagawa ng mga alliances, yung pag-conduct ng mga maritime cooperative activities, at yung pag-practice, pag-exercise ng mga joint operations together with allies, tuloy-tuloy lang po yan. Para nga mahirapan sila na talagang ma-implement mabuti yung kanilang anti-access area denial strategy. What can we do though, Professor? Kasi kahapon binabalita din naman namin na itong China, banner story I think ng Manila Times to, na talagang yung kanyang grip dito sa Panatag Shoal, also known as Baho de Masinloc, also known as Scarborough Shoal, yun na nga yung mga mangingisda have abandoned fishing, yung kabuhayan nila. For generations, yun na yung kabuhayan nila, but they are forced to abandon their livelihood dahil nga kasi itong China, ayon na rin dun sa pag-aaral ng Sea Light Program, satellite imagery at saka yung AIS, mga datos nila, na talagang napakarami na nung nakuha na, anong tawag doon? IAS data, yung signal, automatic identification signal.